Bigla ang pagbomba, mga rocket ng Hamas tumama sa Israel. Hamas has launched the largest attack on Israel in months as it fired 10 rockets at southern Israel. Habang lalong tumitindi ang tensyon sa Middle East ay sunod-sunod din ang mga pangyayari mula sa mga rocket attack at airstrike hanggang sa mga lihim na pag-uusap ng mga malalaking bansa gaya ng Israel, Iran at Amerika. Habang nagtutulungan ang mga kakampi at nagpapalakas ng depensa, ang ilan namang grupo ay nagdesisyong umatras para makaiwas sa gulo. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may mas malalim bang plano na hindi agad nakikita? Tara't tuklasin natin ang buong kwento sa likod ng mga kaganapan at alamin kung gaano nakalapit ang rehiyong ito sa isang mas malawak na digmaan. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon sa Middle East, ay mas pinaghahandaan na ngayon ng Israel ang posibilidad na sila ay salakayin gamit ang mga malalakas na ballistic missile. Hindi lang mula sa Iran nanggagaling ang banta, kundi pati na rin mula sa Yemen. Lalo pang naging seryoso ang sitwasyon dahil may mga ulat na nagsasabing posibleng umatake rin ang United States laban sa Iran. Dahil dito biglang gumalaw ang ilang grupo ng mga Shia militia sa Iraq. Ayon sa mga ulat, nagpapakita raw ang mga grupong ito ng kagustuhang magbaba ng armas upang hindi sila madamay sa posibleng gulo sa pagitan ng kanilang kaalyadong Iran at ng military force ng Amerika. Ipinapakita nito kung gaano kabigat ang tensyon sa rehiyon, kaya ang ilang grupo ay mas pinipiling umiwas na lang sa direktang sagupaan. Habang ito ay nangyayari, ay may nakatakdang pagpupulong ang mga opisyal mula sa Iran at China na gaganapin sa Moscow. Ang bansang Russia ang magsisilbing host ng nasabing pulong, kung saan ang pangunahing pag-uusapan ay ang kontrobersyal na nuclear program ng Iran. Ang ganitong klase ng pagkikita ay malinaw na senyales na patuloy ang ugnayan at pag-uusap sa pagitan ng mga malalaking bansa, lalo na sa mga isyung maaaring makaapekto sa pandaigdigang seguridad. Samantala sa Gaza Strip naman ay mas pinapalawak pa ng Israel Defense Forces o IDF ang kanilang plano para sa susunod na operasyon. Ayon sa mga ulat, mas malaki ito kaysa sa mga naunan nilang pagkilos simula nang magsimula ang digmaan. Nitong mga nakaraang araw ay nagpakawala ng 10 rocket ang grupong Hamas patungo sa mga syudad sa timog ng Israel. Ang biglaang pag-atake na ito ay nagdulot ng pagkasugat ng 27 Israeli, ngunit ayon sa mga opisyal, puro minor injuries lang ang tinamo. Dahil dito ay agad na gumanti ang IDF sa pamamagitan ng serye ng mga airstrike na isinagawa sa lungsod ng Deir Balak sa loob mismo ng Gaza Strip. Ang lugar na ito ay matagal nang iniiwasan ng mga sundalo ng Israel dahil may mga hostage umano sa loob. Ngunit dahil sa bagong atake ng Hamas ay napilitan silang kumilos. Bago ang mismong pag-atake ay naglabas muna ng paalala ang tagapagsalita ng IDF sa wikang Arabic para abisuhan ng mga residente na lumikas at lumayo sa panganib. Gayun din naman sa gitna rin ng mga aksyon sa Gaza ay isa pang operasyon ang isinagawa ng Israel laban sa isang taong hinihinalang terorista. Ayon sa kanilang ulat, ang lalaking ito ay nagpakilalang mamamahayag, ngunit nakita umano siya sa isang video na sakay ng isang nakumpiskang tangke ng Israel noong October 7. Ang araw na naganap ang isa sa mga pinakamadugong sagupaan sa pagitan ng Hamas at ng IDF. Kaya naman hindi na rin nag-aksaya ng oras ang militar ng Israel para tugisin siya. Sa panig naman ng Lebanon ay isang matagumpay na strike ang isinagawa ng Israel para patumbahin ang isang mataas na opisyal ng Hezbollah, ang itinuturong commander ng kanilang missile operations. Ayon sa mga opisyal mula sa United States na naka-assign sa Lebanon, panahon na raw upang tuluyang ihinto ng Hezbollah ang paggamit ng mga armas. Ang panawagang ito ay sinuportahan din ng ilang mga opisyal mula sa Lebanon at France na naniniwalang kailangang magkaroon ng pagbabago upang mabawasan ang tensyon sa rehiyon. Habang ang mga pangyayaring ito ay nagaganap ay patuloy din ang mga kilos ng IDF sa loob ng mga lugar tulad ng Judea at Samaria na nasa paligid ng lungsod ng Jerusalem. Isang operasyon ng isinagawa para mahuli ang ilang mga taong itinuturing na banta sa seguridad. May mga naaresto at nakumpiskahan rin ng mga armas at pera na libu-libong halaga ng Israeli shekels na pinaniniwala ang ginagamit bilang pondo para sa mga planong pag-atake. Ayon sa official statement, lahat ng sundalong lumahok sa operasyon ay nakabalik ng ligtas at walang nasaktan. Ngunit sa kabilang panig ng rehiyon ay mas pinatindi pa ng United States ang kanilang mga airstrike laban sa grupong Houthi sa Yemen. Target ng mga pag-ataking ito ang mga tunnel na ginawa ng grupo sa ilalim ng lupa.
mga structures na sinasabing ginaya nila mula sa Iran. Malaki ang naging gastos ng mga Houthi para maitayo ang mga ito, pero unti-unti na itong winawasak ng mga American forces. Maraming nagsasabi na maaaring isa itong hakbang para paghandaan ng mas malawak na offensive, hindi lamang laban sa Houthi, kundi posibleng laban na rin sa mismong Iran. Sa pinakahuling ulat ay nagkaroon ng makasaysayang pagpupulong sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at US President Donald Trump sa White House nitong Lunes ng umaga. Ang nuclear program ng Iran ang naging pangunahing tema ng kanilang pag-uusap, pero tinalakay rin nila ang ilang economic issues at mga kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Ito na ang ikalawang beses sa loob ng 2 buwan na nagharap ang dalawang leader, isang patunay kung gaano kahalaga para sa kanila ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa gitna ng patuloy na kaguluhan. Ngunit kung titignan ng mas malalim, ay halos lahat ng armadong grupong ito ay konektado sa iisang pinanggagalingan, ang Iranian Revolutionary Guard Corps, at pinaniniwala ang sumusunod sa direktang utos ng Islamic Republic of Iran. Pero sa kabila ng mga pagsisikap ng iba't ibang bansa para pigilan ang paglala ng sitwasyon, ay patuloy pa rin ang takbo ng digmaan at tila malayo pa ang katapusan nito. Kaugnay pa nito, noong gabi ng Linggo ay isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa mga lungsod ng Ashdod, Ganyavn at Ashkelon sa Israel. Bigla na lang tumunog ang mga sirena sa buong lugar bilang babala ng paparating na panganib. Kasabay nito ay isang malawakang pag-atake ang isinagawa mula sa Gaza Strip. Ayon sa mga ulat, may 10 rocket na sabay-sabay na pinakawalan mula sa lugar ng Deir al-Balah na isang bahagi ng Gaza na matagal nang kinikilala bilang pugad ng mga armadong grupo. Agad na inako ng grupong Hamas ang responsibilidad sa nasabing pag-atake. Ayon sa pahayag ng Israel Defense Forces, 5 sa mga rocket na ito ang agad na naharang ng kanilang Air Force gamit ang mga missile defense system. Gayunpaman, hindi lahat ay naharang. May ilan sa mga ito ang tuluyang tumama sa iba't ibang bahagi ng mga lungsod, kabilang na ang isang rocket na bumagsak mismo sa gitna ng isang mataong residential area sa Ashkelon. Sa lakas ng pagsabog ay ilang sasakyan ng nadamay at may mga gusaling nasira. Dahil dito ay hindi rin bababa sa 27 katao ang kinailangang dalhin sa hospital para gamutin. Sa kabutihang palad, puro minor injuries lamang ang kanilang tinamo. Ang Deir al-Balah kung saan nanggaling ang mga rocket ay isang lugar sa Gaza na dati ay iniiwasan ng IDF. Ayon sa mga naunang ulat, may mga posibilidad na may mga Israeli hostage pa rin sa nasabing lugar kaya ito ay hindi ginagalaw. Pero matapos ang nangyaring pag-atake ay agad na nagdesisyon ng IDF na maglunsad ng airstrike bilang tugon. Halos kalahating oras lang ang lumipas bago nila bombahin ang pinanggalingan ng mga rocket. Naglabas din sila ng babala sa mga residente ng Gaza gamit ang Arabic. Sinabi nilang kahit anong lugar na ginagamit para umatake sa Israel ay ituturing nilang target. Sa katunayan, habang pinapakita ng Hamas ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagpapasabog sa Ashdod, ay hindi nila binanggit ang kapalit nito, ang malaking pinsala sa kanilang sariling teritoryo, lalo na sa Deir al-Balah at sa mga lugar sa paligid nito. Mabilis naman ang naging sagot ng Israel at mas malawak ang naging epekto ng kanilang mga ginawang airstrike. Kinabukasan, madaling araw ng Lunes ay naiulat ang pagkamatay ng 8 tao matapos tamaan ng bomba ang isang bahay sa kanlurang bahagi ng Khan Yunis na isang lungsod sa southern Gaza. Hindi lang ito ang tinamaan dahil may ilang bahay pa sa paligid ng Morag Corridor ang nawasak at sinimulan na rin ng IDF ang pagwasak sa mga taniman sa Kisan Rashawan area na nasa kanlurang bahagi rin ng Khan Yunis. Gayun din naman ay may ulat din na 5 katao ang namatay sa isa pang airstrike ng IDF. Tinamaan naman ngayon ang isang bahay na malapit sa Yaf Mosque sa mismong Deir al-Balah. Habang lumilipas ang gabi at umaabot na sa madaling araw ng Lunes, ay lumabas na sa social media ang samut-saring video mula sa Gaza. Ipinakita sa mga ito ang lawak ng mga panibagong offensive ng Israel. Isa sa mga video ang nagpapakita ng umano'y pag-atake sa tent compound sa loob ng courtyard ng Nasser Hospital sa Khan Yunis, kung saan may mga local journalists. Ayon sa ulat, 2 ang nasawi at 9 ang nasugatan. Ayon naman sa IDF at Shin Bet, ang ahensya ng Israel na nangangalaga sa panloob na seguridad, isa sa mga tunay na target ng kanilang operasyon ay si Hassan Eslaya. Siya ay isang miyembro ng Khan Yunis Brigade ng Hamas. Noong October 7, pinaniniwala ang nagpanggap siyang mamamahayag habang kinukunan ng video ang isang sinunog na tangke ng Israel sa may boundary.
Sa parehong araw ay sinasabing isa siya sa mga kasali sa marahas na pag-atake ng Hamas na mayroong pagnanakaw, panununog at pamamaril at kinunan pa ito ng video na siya mismo ang nag-upload online. Matapos ang nasabing insidente ay lumabas din ang balita na si Eslaya ay naging bahagi ng CNN bilang mamamahayag pero agad din siyang tinanggal nang lumabas ang kanyang koneksyon sa Hamas. Sa kabila ng mga tangkang tapusin siya sa pamamagitan ng airstrike ay mukhang nakaligtas siya sa pinakahuling pagtatangka. Dagdag pa rito, habang patuloy na nagbabago ang ihip ng hangin sa Middle East, ay unti-unti namang lumalawak ang sakop ng tensyon. Mula sa timog, kanluran hanggang sa hilagang bahagi, ang bawat galaw ng mga puwersa ay tila nagpapakita ng mas matinding paglapit sa isang malawakang digmaan. Isa sa mga lugar na ngayon ay nasa sentro ng pansin ay ang hilagang bahagi ng rehiyon, kung saan muling kumilos ang Israel Defense Forces. Sa isang airstrike na isinagawa noong weekend ay tinarget nila ang isang artillery commander ng Hezbollah na matagal na nilang sinusubaybayan. Ngayon matapos ang matagumpay na pag-atake ay hindi na raw siya makagagawa pa ng panibagong hakbang laban sa Israel. Kasunod ng pangyayaring ito, agad namang naglabas ng pahayag si Morgan Ortagus, isang mataas na kinatawan ng Estados Unidos na nakatalaga sa Lebanon. Sa kanyang pananalita, sinabi niya na sapat na ang kaguluhan at panahon na raw para ang Hezbollah ay tuluyang isuko na ang kanilang mga armas. Anya hindi pwedeng palampasin ng Israel ang patuloy na pag-atake mula sa teritoryo ng Lebanon. Ayon pa sa kanya, kung patuloy ang pananahimik ng international community sa mga kilos ng Hezbollah, ay lalo lamang lalala ang krisis sa rehiyon. Ngunit hindi siya nag-iisa sa paninindigang ito. Dahil maging ang ilang opisyal mula sa France at Lebanon ay nagpahayag na rin ng pagkabahala at nanawagan na itigil na ang karahasan at simulan ng seryosong pag-uusap tungo sa kapayapaan. Samantala, habang abala ang mga lider sa pagbibigay ng mga pahayag, ang mga sundalo naman ay patuloy na kumikilos sa lupa. Sa loob ng Judea at Samaria ay nagsagawa ng serye ng operasyon ang puwersa ng Israel mula Linggo ng gabi hanggang Lunes ng madaling araw. Sa mga lugar tulad ng Hebron, Beth Jilon Brigade Area, El Amari, Kalanja at Binyamin Sector ay sabay-sabay na isinagawa ang mga raid. Sa kabuuan ay 15 na katao na may mga umiiral na warrant of arrest ang naaresto. Bukod pa rito maraming armas ang nakumpiska at may nahuling malaking halaga ng salapi na sinasabing ginagamit upang punduhan ang mga illegal activities sa lugar. Ang ganitong klaseng operasyon ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng Israel na pigilan ang mga grupong armadong patuloy na nagpapakalat ng kaguluhan. Pero sa gitna ng mga pangyayaring ito ay lumalalim pa ang krisis sa buong rehiyon. Ayon sa isang ulat mula sa Reuters, may mga grupong milisya sa Iraq na konektado sa Iran ang nagpapahiwatig na handa na silang mag-disarm. Ang dahilan ng kanilang biglaang pagbabago ng posisyon ay dahil sa lumalakas na banta mula sa Estados Unidos. Ayon sa ilang ulat, mismong si President Donald Trump ang nagbabala na may kalalabasan ang patuloy na pakikipag-alyado ng mga grupong ito sa Iran. Ayaw ng mga milisya na sila ang isunod na target, kaya mas pinipili na nilang umatras bago pa lumala ang sitwasyon. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy naman ang negosasyon sa pagitan ni Iraqi Prime Minister Mohammad Shia al-Sudani at ng mga pinuno ng mga armadong grupo. Sinasabing malinaw sa kanila na kung hindi sila kikilos ngayon ay baka huli na ang lahat, kaya't mas minabuti ng ilan na tuldukan na ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Iran upang makaiwas sa tiyak na gulo. At habang nangyayari ito ay patuloy din ang pagbabantay ng Amerika sa mga hakbang ng mga bansang kaalyado ng Iran. Gayun din naman hindi rin nagpahuli ang mga bansang kasapi sa tinaguriang Axis of Evil. Sa darating na Martes ay inaasahang magkikita sa Moscow ang mga eksperto at opisyal mula sa Russia, China at Iran upang talakayin ang masiselang issue tungkol sa nuclear program ng Iran. Ayon kay Maria Zakharova, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia, mahalagang pag-aralan muna ang kasalukuyang sitwasyon bago gumawa ng mga desisyon. Layunin nilang hanapin ang mga posibilidad para mapanatili ang kapayapaan habang isinasaalang-alang ang pangamba ng ibang bansa, partikular na ng Amerika sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya ng Iran. Ngunit ayon sa isang ulat mula sa British Telegraph, isang opisyal mula sa Iran ang nagsabing may mga commander na pinapayuhan na ng Tehran na maging handa sa isang preemptive strike. Ibig sabihin maaaring sila ang unang umatake kung sa tingin nila ay malapit na ang panganib. Anya, hindi na sapat ang salita para tugunan ang banta ng Amerika. Kung talagang may balak ang Estados Unidos na lumusob, dapat lang na ipakita ng Iran na handa rin silang lumaban.
Sa kanyang pahayag, binigyang din niya na lahat ng base militar ng kalaban sa buong rehiyon ay maaabot ng kanilang mga misil. Subalit habang nagpapatuloy ang mga kaganapan sa Iran, isang bagong yugto rin ang nabuksan sa Yemen. Ayon sa ilang ulat mula sa Arab media, napatay ng isang airstrike mula sa Amerika ang isang kilalang leader ng grupong Houthi. Hindi lamang siya ang target ng pag-atake, kundi pati na rin ang ilang base militar ng grupo sa Kamars Island na malapit sa lungsod ng Huda sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa parehong oras, isang hiwalay na airstrike rin ang isinagawa sa Eluhite area ng El Jabalia, kung saan tinatayang nasa 70 miyembro ng Houthi ang napatay, kabilang na ang ilang mataas na opisyal. Malinaw na ipinapakita ng mga pag-ataking ito na hindi na limitado sa iisang rehiyon ang opensiba ng Amerika. Ito ay patuloy na lumalawak at tila sinusubukang putulin ng lahat ng suporta sa mga grupong itinuturing nilang banta sa kapayapaan. At sa gitna ng lahat ng ito, mas pinatitibay pa ng Estados Unidos ang kanilang ugnayan sa Israel. Kinumpirma na muling nagpadala ang Amerika ng karagdagang THAAD Air Defense System upang tumulong sa depensa ng Israel laban sa mga posibleng missile attack. Ang sistemang ito ay may kakayahang matukoy agad kung may paparating na banta mula sa himpapawid at agad itong mapipigilan. Bukod sa mga missile interceptor, may kasama rin itong mga radar, advanced computers at command units na konektado sa iba pang sistema ng depensa ng Israel. Bahagi ito ng mas malawak na plano ng Amerika upang tiyaking mananatiling ligtas ang buong rehiyon, lalo na sa mga susunod na buwan kung saan inaasahan ang mas matitinding kaganapan. Sa isa pang kaugnay na balita, habang patuloy na umiinit ang tensyon sa Middle East, ay mas lalong naghahanda ang mga bansa sa posibleng pagputok ng mas malawak na labanan. Sa gitna ng lahat ng ito, ay mas naging sentro ngayon ng pansin ng Israel at ang matibay nitong alyansa sa Estados Unidos. Kamakailan lamang ay nagpadala ang Amerika ng mga bagong air defense system sa Israel. Isang hakbang na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang kanilang paghahanda sa anumang posibleng panganib na maaaring idulot ng Iran. Ang mga sistemang ito ay idinisenyo para harangin at masalag ang mga missile at drone na maaaring gamitin laban sa kanila. Dahil dito ay mas lumakas at mas tumibay ang kakayahan ng dalawang bansa na sabay na magtanggol sakaling may umatake. Pero ang pinaka nakababahalang bahagi ng sitwasyong ito ay ang posibilidad na kahit anong oras ay maaaring bigla na lang magdesisyon ng Iran na maglunsad ng opensiba. Hindi ito basta simpleng banta lamang. Ayon sa mga intelligence report, may takot ang Israel na baka biglang magpasya ang Iran na gumamit ng daan-daang ballistic missiles at UAVs para sabay-sabay na salakayin ang kanilang teritoryo. Kapag nangyari ito, hindi lang ang militar ang malalagay sa panganib, kundi pati na rin ang buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Dahil dito ay hindi lang ang Israel Defense Forces ang puspusang naghahanda. Kasama na rin sa paghahanda ang mga civilian agencies tulad ng pulisya, mga emergency responders at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lahat sila ay nagsasanay at naghahanda ng mga plano kung sakaling dumating ang pinakamasamang senaryo. Nagsasagawa ng mga simulation drills at iba pang klase ng pagsasanay upang matiyak na kapag dumating ang oras ng sakuna ay may malinaw at maayos na tugon. Hindi rin nawawala sa radar ng Israel ang posibilidad na umatake rin ang mga Houthi mula sa Yemen. Bagamat mas mababa ang chance kumpara sa direktang banta ng Iran, hindi ito dapat isantabi. Ang mga Houthi ay kilalang taga-suporta ng Iran at may kapasidad din na magpakawala ng mga misil papunta sa mga sensitibong lugar. Kaya bilang bahagi ng mas malawak na plano ng depensa, isinama na rin ng Israel sa kanilang paghahanda ang ganitong posibilidad. Karagdagan pa rito, habang nagaganap ang lahat ng ito, isang mahalagang diplomatic meeting ang ginanap sa Estados Unidos. Sa White House mismo nagtagpo sina Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel at President Donald Trump ng Amerika. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nagkita sila mula nang muling maupo si Trump bilang Pangulo noong buwan ng January. Ang meeting na ito ay hindi basta formal na pag-uusap. Bago pa man ito magsimula ay inanunsyo ng White House na wala nang magiging press conference pagkatapos ng pulong. Sa halip nagdesisyon silang gawin itong isang private working lunch kung saan mas direkta at bukas nilang napag-usapan ang mga mahahalagang issue. Matapos ang pulong ay naglabas ng pahayag si Trump. Ayon sa kanya, isa raw itong karangalan na makasama muli ang Prime Minister ng Israel. Anya, matagal na silang magkakilala at sa tingin niya, siya na ang pinakapaboritong naging pangulo ng Israel. Ang pahayag na ito ay sinagot naman ni Netanyahu ng taos-pusong pasasalamat. Ayon sa kanya, si Trump ay isang tunay na kaibigan ng Israel, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Sinabi pa niya na kapag may sinabi ka, ginagawa mo talaga.
at pinahahalagahan namin yun. Bukod sa mga usaping militar, isa rin sa tinalakay ng dalawang leader ay ang tungkol sa kalakalan. Nagkasundo sila na alisin na ang mga hadlang sa pagitan ng dalawang bansa para mas mapalakas ang kanilang economic partnership. Ayon kay Netanyahu, naniniwala ako sa malayang kalakalan basta patas ang laban. At dito ay nagkakasundo kami ni President Trump. Hindi rin nakaligtas sa kanilang pag-uusap ang mas sensitibong issue ng mga bihag na hawak pa rin ng grupong Hamas. Isa ito sa mga pinakasentrong paksa ng kanilang pag-uusap. Ayon kay Netanyahu, gumagawa sila ng bagong kasunduan upang mapalaya ang lahat ng hostages. Umaasa rin siya na sa tulong ni Trump ay tuluyan nang mawawala ang Hamas sa Gaza Strip, isang hakbang na magbubukas ng panibagong kabanata para sa katahimikan sa lugar. Bukod pa rito na pag-usapan din ang mas malawak na solusyon sa issue ng mga Palestinian refugees. Isa sa mga ideyang inilatag ni Trump ay ang posibilidad na may mga bansang bukas na tanggapin ng mga refugee basta't walang pamimilit at may buong pahintulot ng mga tatanggap na bansa. Para kay Netanyahu, ito ay isang progresibong hakbang na maaaring makatulong sa pagresolba ng krisis na matagal nang bumabalot sa rehiyon. Ngunit ang pinakatinutukan ng lahat ay ang anunsyo ni Trump na magsisimula na ang direktang usapan sa pagitan ng Amerika at Iran tungkol sa issue ng nuclear deal. Magsisimula raw ito sa darating na Sabado. Ayon sa kanya, ito na ang tamang panahon upang harapin ang issue at humanap ng mapayapang solusyon. Hindi raw sila umiiwas sa usapin, bagkus ay gusto nilang magkaroon ng malinaw at makatarungang kasunduan. Sinuportahan naman ito ni Netanyahu. Ayon sa kanya, magkaisa sila ni Trump sa paniniwalang hindi dapat magkaroon ng nuclear weapons ang Iran. Para sa kanila, kapag nagtagumpay ang usapan, hindi lang ito magiging panalo ng Israel at Amerika, kundi ng buong mundo na rin. Idinagdag pa ni Trump na kabilang sa kanilang mga hakbang ay ang paghadlang sa mga rebelde tulad ng mga Houthi. Ayon sa kanya, tinamaan namin sila ng malakas, nawalan sila ng direksyon, pati mga leader nila sa paggawa ng armas nawala na. Dagdag pa niya, malinaw ang naging mensahe nila sa Iran na tigilan na ang pagbibigay ng tulong sa mga grupong nagdudulot ng kaguluhan. Sa ngayon, ayon sa kanya, mukhang nakikinig na ang Tehran. Ngunit sa kabila ng lahat ng diplomatikong hakbang at military preparations ay hindi pa rin nawawala ang pangamba. Ang mga tao ay patuloy na nagdarasal at umaasa na hindi na mauwi sa mas malaking digmaan ang lahat ng ito. Kaya't ang pinakaimportanteng bagay sa panahong ito ay ang pagkakaisa sa panalangin. Ipanalangin natin ang kaligtasan ng Israel